Mali po. Ang boses na yon ay halos pabulong lang, pero sa katahimikan ng maliit na silid-aralan, umalingaw-ngaw ito na parang kulog. Napatigil sa pagsusulat sa pisara si Lia Montenegro. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang pagkainis ay bahagyang gumuhit sa kanyang mukha. Sino ang estudyanteng naglakas loob na sumabat habang nagtuturo siya? Inaasahan niyang makikita ang isa sa kanyang mga regular na estudyante na nakataas ang kamay. Pero hindi. Ang nagsalita ay ang batang lalaki sa pinakasulok. Ang batang ngayon lang niya nakita. Nakaupo ito sa isang upuang mas malaki pa sa kanya. Suot ang isang t-shirt na kupas na at may ilang butas at may bahid ng dumi sa pisngi na halatang hindi pa nahuhugasan ng maayos. Si Baste. Nagsalubong ang kilay ni Lia. Anong sabi mo, iho? Tanong niya. Sinisikap na maging mahinahon. Muling yumuko ang bata, tila natakot sa atensyon na nakuha niya. Yung formula po, mali po yung pagkasulat sa libro. Ulit niya, mas mahina pa kaysa kanina. Isang mahinang tawanan ang narinig mula sa ibang mga bata. Napailing si Lia. 10 taon na niyang ginagamit ang textbook na yon. 10 taon na niyang itinuturo ang formula na yon. Imposible. Marahil ay nagkamali lang ng basa ang bata. Baste, malumanay niyang sabi. Sigurado ka ba? Ito ang formula na nasa textbook natin sa loob ng maraming taon. Tumango ang bata. Hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Dahan-dahan nitong kinuha ang isang kapirasong lapis at isang ginamit na papel. Nagsulat ito ng mabilis. Ang mga numero at simbolo ay tila sumasayaw sa ilalim ng kanyang mga daliri. Pagkatapos ay iniabot niya ito kay Lia. Kinuha ni Lia ang papel. Handa nang itama ang anumang pagkakamali ng bata. Ngunit habang tinititigan niya ang mga isinulat nito, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang solusyon ng bata ay perpekto, makinis, lohikal, at nagpapakita ng isang malinaw na pagkakamali sa formula na nasa libro. Isang pagkakamali na hindi niya napansin, ng daan-daang guro sa loob ng isang dekada. Naramdaman ni Lia ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tumingin siya mula sa papel patungo sa bata sa sulok. Isang batang payat, marungis, na may mga matang tila naglalaman ng lahat ng lungkot sa mundo. Sino ang batang ito? Kaninang umaga lang, ang mundo ni Lia ay simple at maayos, tulad ng mga lesson plan na nakaayos sa kanyang mesa. Ngunit isang biglaang buhos ng ulan ang sumira sa kanyang karaniwang gawain. Nagmamadali siyang sumilong sa isang maliit na waiting shed, inis sa putik na tumalsik sa kanyang bestida. Habang naghihintay na tumila ang ulan, isang tanawin ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa ilalim ng yupi-yuping bubong ng isang saradong tindahan sa kabilang kalye, may isang batang lalaki. Nakaupo ito sa sahig, likod sa pader. Ganap na abala sa isang bagay na hawak niya. Hindi niya alintana ang malakas na hangin o ang lamig. Nakita ni Lia na nagsusulat ang bata sa isang malaking piraso ng karton gamit ang isang maliit na uling. Dahil sa kuryosidad, tumawid si Lia sa kalsada, maingat na umiiwas sa mga lusak. Habang papalapit, mas luminaw ang kanyang nakikita. Hindi lang basta mga guhit ang isinusulat ng bata. Iyon ay mga equation, mga komplikadong mathematical equation na karaniwang itinuturo niya sa mga high school student. Anong ginagawa mo? Tanong ni Lia. Hindi napigilan ng sarili. Nagulat ang bata. Agad niyang itinago ang karton sa likod niya. Ang mga mata ay puno ng pag-iingat, tulad ng isang mailap na hayop. Wala po, ma'am, sabi nito. Ngumiti si Lia. Isang nangiting sinubukan niyang gawing palakaibigan. Guro ako. Si Ma'am Lia. Huwag kang matakot. Nakita ko lang ang sinusulat mo. Dahan-dahan, inilabas muli ng bata ang karton. Tinitigan ni Lia ang mga numero. Hindi lang ito basta kinopya. Ito ay isang problema
at sinusubukan itong lutasin ng bata. Saan mo ito natutunan? Tanong niya, puno ng pagkamangha. Nagkibit balikat ang bata. Sa mga lumang libro po. Sa basurahan. Parang may kung anong kumurot sa puso ni Leah. Isang talento na ganito kalaki, namumulaklak sa gitna ng basura. Nagtuturo ako ng libreng klase tuwing Sabado. Para sa mga batang tulad mo, gusto mo bang sumama? Nakita ni Leah ang kislap sa mga mata ng bata. Isang panandaliang pag-asa bago ito muling napalitan ng pag-aalinlangan. Hindi po ako pwede doon, ma'am. Pangmayaman lang po ang eskwela. Hindi. Mabilis na sabi ni Leah. Ang klase ko ay para sa lahat. Halika, ako ang bahala sa'yo. At ngayon, sa harap niya, narito ang bunga ng paanyayang yon. Isang henyo na nagtatago sa likod ng maruruming damit. Matapos ang klase, habang nililigpit ng ibang mga bata ang kanilang mga gamit, tinawag ni Leah si Baste. Baste, maupo ka muna. Sabi niya, ang boses ay mas malambing na ngayon. Naupo ang bata sa upuan sa harap ng kanyang mesa. Ang mga kamay ay nasa kanyang kandungan. Ang galing mo, Baste. Sinabi ni Leah ng buong katapatan. Higit pa sa magaling, may espesyal na talento ka. Isang bahagyang nanangiti ang sumilay sa mga labi ng bata. Ngunit mabilis din itong nawala. Gusto kong tulungan ka na makapasok sa regular na klase sa eskwelahan namin. Patuloy ni Leah. Pero kailangan ko ng ilang impormasyon tungkol sa'yo. Tungkol sa mga magulang mo. Nakita ni Leah kung paano nanigas ang katawan ni Baste. Ang liwanag na sandaling nakita niya sa mga mata nito kanina ay tuluyan ng naglaho. Ang tatay ko po. Nagsimula ito. Hindi ko na po nakita. Okay? Sabi ni Leah, maingat. Ang nanay mo, nasaan siya? Yumuko si Baste. Ang katahimikan ay bumalot sa kanilang dalawa. Narinig ni Leah ang malakas na pagpatak ng ulan sa yero ng bubong. Tinitigan niya ang likod ng ulo ng bata at naramdaman niya ang isang bigat, isang kalungkutan na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Sa wakas, umiling lang ito. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ng bata. Tumama sa ibabaw ng kanyang maruming kamay. Naintindihan na ni Leah. Isang matinding pakiramdam ng proteksyon ang bumalot sa kanya. Hindi. Hindi niya hahayaang masayang ang batang ito. Hindi niya hahayaang ang kahirapan o ang kalungkutan ang maging katapusan ng kwento nito. Kinuha niya ang isang application form at inilagay sa harap niya. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Baste. Mga matang puno ng luha, ngunit meron pa ring maliit na ningning ng pag-asa. Hinawakan ni Leah ang balikat nito. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng isang bagong determinasyon. Pangako, Baste, makakapag-aral ka sa eskwelahan namin. Puno ng pag-asa ang bawat hakbang ni Leah habang tinatahak niya ang pasilyo patungo sa opisina ng punong guro. Mahigpit niyang hawak ang mga papeles ni Baste. Ang application form na siya na mismo ang nagsulat at ang papel kung saan nilutas ng bata ang imposibleng problema sa matematika. Ito ang kanyang ebidensya, ang kanyang sandata. Naniniwala siyang walang sino mang tunay na guro ang makakatanggi sa isang pambihirang talento. Ang opisina ni Senyora Villarama ay parang isang ibang mundo kumpara sa maingay at mainit na mga silid-aralan. Malamig ang hangin mula sa aircon. Kumikinang sa linis ang sahig na gawa sa kahoy at may amoy ng mamahaling air freshener. Sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa nara, nakaupo si Senyora Villarama. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga kuko ay bagong manicure. Good morning, Senyora. Bati ni Leah. Sinubukang itago ang kaba sa kanyang boses. Bahagya lang tumingala si Villarama mula sa mga dokumentong binabasa. Miss Montenegro, anong maipaglilingkod ko sa iyo? Sana ay importante yan. Marami akong ginagawa. Huminga ng malalim si Leah. Ito na. Inilatag niya ang mga papeles ni Baste sa mesa. Senyora,
Meron po akong gustong ipakilala sa inyo. Isa siyang bata. Sino yan? Putol ni Villarama. Ang tingin ay nasa mga papeles, ngunit walang bakas ng interes. Ang pangalan niya po ay Baste. Nakita ko po siya kahapon. Senyora, ang batang ito ay isang henyo. Isang henyo sa matematika. Paliwanag ni Lia. Ang pananabik ay hindi maitago sa kanyang boses. Nalutas niya ang isang formula na mali sa ating mga textbook sa loob lang ng ilang minuto. Isang bagay na hindi natin napansin sa loob ng 10 taon. Itinuro ni Lia ang papel na may solusyon ni Baste. Sa unang pagkakataon, kinuha ni Villarama ang papel. Tinitigan niya ito saglit. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa application form, particular sa address na nakasulat doon. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang malamig na pader ang tila humarang sa pagitan nila. Taga-squatters area, sabi ni Villarama. Hindi isang tanong kundi isang panghuhusga. Binitiwan niya ang mga papeles na para bang iyon ay isang basurang dumikit sa kanyang mga daliri. Opo, pero Miss Montenegro, sabi ng punong guro. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Ang eskwelahang ito ay may reputasyong inaalagaan. Nagbabayad ng malaki ang mga magulang dito para sa dekalidad na edukasyon at isang ligtas na kapaligiran para sa kanilang mga anak. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana. Tinatanaw ang malawak na hardin ng eskwelahan. Hindi ito isang charity institution. Hindi basurahan ang eskwelahang ito para pulutin ang kung sino-sinong batang kalye na sa tingin mo ay espesyal. Parang sinampal si Lia sa mga salitang iyon. Pero senyora, ang talento niya. Ang talento ay walang silbi kung galing sa putik. Sagot ni Villarama. Nakatalikod pa rin sa kanya. Anong imahe ang ibibigay natin kung tatanggap tayo ng isang batang galing sa squatter? Paniguradong magrereklamo ang mga magulang. Baka isipin pa nila na hindi naligtas dito. Hindi po yan totoo. Giit ni Lia. Nararamdaman ang pag-init ng kanyang ulo. Mabait na bata si Baste. Humarap sa kanya si Villarama, ang mga mata ay nanlilisik. At paano mo nasabi? Isang araw mo palang siyang kilala. Ang trabaho mo ay magturo sa mga estudyanteng naka-enroll dito, Miss Montenegro. Huwag mong dalhin ang problema ng buong Maynila sa loob ng aking opisina. Kinuha ni Villarama ang mga papeles ni Baste mula sa mesa. At sa harap mismo ni Lia, walang awang binitiwan niya ang mga iyon sa basurahan sa tabi ng kanyang mesa. Tapos na ang usapang ito, deklara niya. Umupo muli na para bang walang nangyari. Maari ka nang bumalik sa iyong klase. Nakatayo lang doon si Lia, hindi makagalaw. Pakiramdam niya ay naubusan siya ng hangin. Ang pag-asa na dala-dala niya kanina ay naging abo. Tinangay ng malamig na hangin mula sa aircon ni Villarama. Tumalikod siya at lumabas ng opisina nang walang imik. Ang bawat hakbang palayo ay mas mabigat kaysa sa nauna. Hindi niya namalayan kung paano, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili sa labas ng isang maliit na coffee shop ilang kanto mula sa eskwelahan. Kapihan ni Arnel. Pumasok siya at ang mainit na amoy ng bagong timplang kape ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si Arnel sa likod ng counter. Abala sa pag-aasikaso ng isang customer. Si Tito Arnel, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Isang taong laging tahimik pero laging nariyan. Nang makita siya ni Arnel, agad na nawala ang ngumungiti nito. Nabasa niya agad ang lahat sa mukha ni Lia. Lia, anong nangyari? Umupo si Lia sa isang maliit na mesa sa sulok. Hindi siya makapagsalita. Ang galit at pagkadismaya ay bumara sa kanyang lalamunan. Hindi na nagtanong si Arnel. Kumuha lang siya ng isang tasa, nagtimpla ng paboritong kape ni Lia at inilapag ito sa harap niya. Umupo siya sa tapat niya, tahimik na naghihintay. Iyon lang ang kailangan ni Lia. Sa katahimikan at simpleng presensya ni Arnel, unti-unting lumabas ang lahat.
Ikinuwento niya ang tungkol kay Baste, ang talino nito, ang pag-asa niya. At ikinuwento niya ang tungkol sa pader na bakal na bumangga sa kanya, si Senyora Villarama. Paano niya nagagawang maging ganoon, Arnel? Tanong ni Lia. Ang boses ay basag na. Isang bata ang pinag-uusapan natin. Isang kinabukasan, itinapon niya sa basurahan na parang walang halaga. Pinakinggan lang siya ni Arnel. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa kanya, puno ng pag-aalala. May mga taong mas mahalaga pa ang tingin ng iba kaysa sa tama. Mahinang sabi ni Arnel. Anong plano mo ngayon? Umiling si Lia. Hindi ko alam. Pero hindi ko pwedeng basta na lang sabihin kay Baste na wala na. Nangako ako sa kanya. Sa opisina ng punong guro, matapos umalis ni Lia, kinuha ni Senyora Villarama ang telepono sa kanyang mesa. Dinial niya ang numero ng isa sa mga guro na kilala niyang pinakamatapat sa kanya. Nakinig ka ba sa usapan namin kanina? Tanong niya. Ang boses ay malamig. Opo, Senyora. Isang tusong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Villarama. Mabuti. Bantayan mo para sa akin si Lia Montenegro. Ayokong may ginagawa siyang kalokohan. Ang gabi ay tila isang mabigat na kumot na bumalot kay Lia. Hindi siya makatulog. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagbabalik sa imahe ng mga papeles ni Baste na lumalaglag sa basurahan ni Senyora Villarama. Ang tunog ng pagbagsak niyon, kahit mahina, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang malakas na pagsabog. Bumangon siya mula sa kama at lumapit sa bintana ng kanyang maliit na apartment. Pinagmasdan niya ang mga ilaw ng Maynila sa di kalayuan. Sa isa sa mga madidilim na eskinita, sa ibaba, marahil ay sinusubukan ding matulog ni Baste. Marahil sa isang piraso ng karton na may pag-asang naghihintay sa kanya bukas. Pangako. Isang salita na madaling bitawan, ngunit napakabigat panindigan. Pumunta siya sa kanyang maliit na estante ng mga libro. Doon, sa isang lumang album, nakita niya ang isang litrato. Litrato niya noong araw ng kanyang graduation. Nakasuot siya ng toga. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pangarap. Nangarap siyang baguhin ang mundo, kahit pa isa-isang estudyante lang. Ngunit saan napunta ang babaeng iyon? Sa paglipas ng mga taon, natutunan niyang sumunod sa mga patakaran, yumuko sa mga nakatataas, at iwasan ang gulo para lang mapanatili ang kanyang trabaho, ang kanyang simpleng buhay. Ang apoy sa kanyang puso ay unti-unting naging maligamgam na baga. Ngunit si Baste? Ang batang iyon ay parang isang malakas na hangin na muling nagpaalab sa mga bagang iyon. Bigla niyang naalala ang isa pang estudyante, maraming taon na ang nakalipas. Isang batang babae na laging tahimik sa klase, laging may mga pasa sa braso. Tinanong niya ito minsan, ngunit umiling lang ito at ngumiti ng pilit. Hinayaan niya. Naisip niyang baka ayaw nitong makialam siya. Pagkalipas ng isang linggo, hindi na ito pumasok. Nalaman na lang niya na isinama na ito ng kanyang ama sa probinsya. Hanggang ngayon, dinadala pa rin niya ang bigat ng pagsisisi. Ang paano kung naging mas mapilit siya? Paano kung hindi siya natakot makialam? Hindi na mauulit iyon. Hindi kay Baste. Ang takot na nararamdaman niya para sa kanyang trabaho ay malaki. Ngunit ang takot na muling mabigo sa isang batang nangangailangan sa kanya ay mas malaki. Sa sandaling iyon, sa harap ng kanyang lumang litrato, nagawa ni Lia ang kanyang desisyon. Hindi pa tapos ang laban. Kung ayaw ni Villarama ng madali ang paraan, hahanap siya ng ibang daan. Isang daan na hindi nito maaaring harangan. Kinabukasan, maagang pumasok si Lia sa eskwelahan. Ngunit hindi siya dumiretso sa kanyang silid-aralan. Pumunta siya sa library, sa archives section na bihirang puntahan ng sinuman. Hinanap niya ang manual ng eskwelahan, mga lumang papeles tungkol sa mga polisiya, mga patakaran sa scholarship at financial aid.
Nagbaka sakali siyang mayroong isang maliit na butas, isang probisyon na nakalimutan na ng lahat na maaari niyang gamitin. Maghapon siyang nagbasa. Ang kanyang mga daliri ay naging marumi sa alikabok mula sa mga lumang dokumento. Halos sumuko na siya sa isang manipis na folder na may markang Community Outreach Programs. Inactive. Nakita niya ito. Isang probisyon. Isinasaad dito na ang eskwelahan ay may obligasyong mag-alok ng isang scholarship slot bawat taon sa isang academically gifted but financially underprivileged na estudyante mula sa distrito. Basta't makapasa ito sa isang special entrance exam at may rekomendasyon mula sa isang faculty member. Ang programa ay na-archive at hindi na ginamit sa loob ng 5 taon mula nang maupo si Senyora Villarama bilang punong guro. Ngunit hindi ito kailanman opisyal na inalis. Legal pa rin ito. Isang ngasangiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Lia. Ito na ang kanyang alas. Hindi maaaring tanggihan ni Villarama ang sarili niyang mga patakaran. Matapos ang klase, pinuntahan niya si Baste sa lugar kung saan sila unang nagkita. Dala niya ang ilang libro at isang pandesal. Baste? Tawag niya. Nagliwanag ang mukha ng bata nang makita siya. Ma'am Lia, kumusta po? Pwede na po ba ako mag-aral? Umupo si Lia sa tabi niya. Ang kanyang puso ay kumirot sa direktang tanong ng bata. Medyo mas magiging mahirap kaysa sa inaasahan natin, Baste. Pero hindi ibig sabihin noon ay susuko na tayo. Ipinakita niya ang mga librong dala niya. Kailangan mong mag-aral para sa isang pagsusulit. Isang espesyal na pagsusulit. Kung maipapasa mo ito, wala na silang magagawa kundi tanggapin ka. Nakita ni Lia ang determinasyon sa mga mata ni Baste. Kinuha nito ang mga libro na parang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Kahit ano po, ma'am, gagawin ko po. Alam kong kaya mo, sabi ni Lia. Ginulo ang buhok nito. Kinabukasan, may bagong lakas at kumpiyansa. Nag-type si Lia ng isang formal na liham. Isang petisyon. Idinikit niya dito ang kopya ng probisyon na nakita niya sa archives. Malinaw niyang isinaad ang kanyang kahilingan na isailalim si Baste sa special entrance exam alinsunod sa umiiral na patakaran ng eskwelahan. Alam niyang hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Kailangan niya ng suporta. Nilapitan niya ang ilang mga guro na alam niyang may mabubuting puso, yung mga hindi pa tuluyang nasisilaw sa kapangyarihan ni Villarama. Sa simula, marami ang nag-atubili, takot sa maaring gawin ng punong guro. Ngunit nang makita nila ang determinasyon ni Lia at marinig ang kwento tungkol sa pambihirang talino ni Baste, 3 sa kanila ang pumayag na pumirma. Hawak ang petisyon na may 4 na pirma. Huminga ng malalim si Lia at naglakad patungo sa opisina ng punong guro. Iniabot niya ito sa sekretarya. Pakibigay kay Senyora Villarama, isang opisyal na kahilingan mula sa faculty. Alam niyang isang deklarasyon ito ng giyera. Ngunit habang naglalakad siya palayo sa opisina, walang bakas ng takot sa kanyang puso. Tanging ang matatag na pakiramdam na sa wakas, ginagawa na niya ang tama. Kinahapunan, bago siya umuwi, isang email ang dumating sa kanyang inbox mula sa opisina ng punong guro. Ang subject, urgent, disciplinary meeting. Nakasaad doon na ipinatatawag siya sa isang biglaang pulong pandisiplina kinabukasan ng umaga. Napatitig si Lia sa screen. Naramdaman niya ang malamig na kaba na gumapang sa kanyang likuran. Alam niyang mabilis ang ganti ni Villarama, pero hindi ganito kabilis. Ang conference room ay malamig at tahimik. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesa ang mga senior teacher ng eskwelahan. Lahat sila ay nakayuko sa mga papel sa kanilang harapan. Umiiwas sa tingin ni Lia na para bang siya ay may nakakahawang sakit. Pakiramdam ni Lia ay isa siyang kriminal na hinihintay ang kanyang sentensya. Pumasok si Senyora Villarama at ang katahimikan ay tila lalong lumalim. Umupo siya sa dulo ng mesa, inilapag ang petisyon ni Lia sa gitna na para bang iyon ay isang maruming bagay. Miss Montenegro,
Simula niya, ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. Ipinatawag ko kayong lahat dito dahil sa isang seryosong paglabag sa propesyonal na pamantayan. Tumingin si Villarama sa bawat guro bago muling ibinaling ang tingin kay Leah. Ang petisyong ito, sabi niya, tinuro ang papel, ay isang direktang pag-atake sa aking awtoridad at isang pagwawalang bahala sa mga proseso ng eskwelahang ito. Sinubukan ni Leah na magsalita. Senyora, hindi po yun ang intensyon ko. Sinusunod ko lang po ang nakasaad sa manual ng eskwelahan. Katahimikan. Putol ni Villarama. Ang kanyang boses ay biglang tumaas. Ang manual ay gabay, hindi sandata, para gamitin laban sa pamunuan. Ang ginawa mo ay pag-aabuso. Ginamit mo ang isang lumang probisyon para pilitin ang isang bagay na napagdesisyonan ko na. Huminga ng malalim si Leah, pinipilit na manatiling kalmado. Ang desisyon po ay tungkol sa kinabukasan ng isang bata. Isang napakatalinong bata na karapat-dapat mabigyan ng pagkakataon. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Villarama. Pagkakataon, Miss Montenegro, ang tungkulin natin ay sa mga estudyante sa loob ng mga pader na ito. Hindi sa bawat batang pulot na makikita mo sa kalye. Ang ginagawa mo ay hindi propesyonal. Dinadala mo ang iyong personal na emosyon at ang problema ng lipunan sa ating eskwelahan, isang lugar na dapat ay ligtas at eksklusibo. Ang bawat salita ay parang isang suntok. Personal na emosyon, batang pulot. Pinapahiya siya ni Villarama sa harap ng mga kasamahan niya. Ginagawa siyang parang isang hysterical na babae na hindi alam ang kanyang lugar. Tumingin si Leah sa ibang mga guro. Naghahanap ng kahit isang kakampi. Wala. Lahat sila ay nakayuko pa rin. Takot na madamay. Ang ilan ay tumango pa sa mga sinabi ni Villarama. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Leah ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Bilang parusa sa iyong insubordination, patuloy ni Villarama, tinatanggalan kita ng responsibilidad bilang class advisor. Mananatili kang guro, pero lahat ng iyong extracurricular activities ay suspendido. At itong petisyon, kinuha niya ang papel at pinunit sa gitna, ay ibinabasura ko. Tapos na ang pulong. Isa-isang nagsilabasan ng mga guro, walang sino mang tumingin sa kanya. Dumaan ang maghapon na parang isang masamang panaginip. Pagpasok niya sa faculty room para kumain ng tanghalian, ang masayang kwentuhan ay biglang huminto. Ang guro na kasabay niyang kumakain araw-araw ay biglang maraming ginagawa. Ang mga ngiti na dati sumasalubong sa kanya ay napalitan ng mga pader ng pagkainip. Ginawa siyang isang multo ni Villarama sa sarili niyang lugar ng trabaho. Pagkatapos ng huling klase, pagod na pagod ang katawan at kaluluwa ni Leah. Habang naglalakad siya palabas ng gate, nakita niya si Baste, naghihintay. Nakatayo sa tabi ng isang puno, niyayakap ang mga lumang libro na ibinigay niya. Nang makita siya nito, isang ngiti ang sumilay sa mukha ng bata. Isang ngiti na puno ng dalisay na pag-asa. "Kumusta po, ma'am?" tanong nito. Ang mga mata ay nagniningning. "May balita na po ba?" Ang tanong na yon ay parang isang patalim na tumusok sa puso ni Leah. Paano niya sasabihin sa batang ito na ang pangarap nila ay pinunit at itinapon na? Paano niya wawasakin ang pag-asang iyon? Hindi niya kaya. Pinilit ni Leah ang isang nangiti, isang ngamang ngiting pakiramdam niya ay magbibitak sa kanyang mukha. Lumuhod siya para magpantay sila. "Konting pasensya pa, Baste. Inaayos pa natin, okay? Huwag kang bibitiw. Mag-aral ka lang mabuti." Tumango si Babaste, kontento na sa sagot niya. "Opo, ma'am. Salamat po." Tumalikod na si Leah at naglakad palayo. Bawat hakbang ay mabigat sa kasinungalingang binitawan niya. Bumalik siya sa kanyang silid-aralan para kunin ang kanyang mga gamit. Tahimik at walang tao.
Gusto na lang niyang umuwi at matulog. Pagbukas niya ng drawer ng kanyang mesa para kunin ang kanyang bag, napansin niya ang isang bagay. Ang mga papel niya ay hindi nakaayos, tulad ng pagkakaiwan niya. Isang folder, ang bahagyang nakabukas. Kinabahan siya. Sinimulan niyang halongkatin ang drawer, ang kanyang mga lesson plan, ang mga test paper, at ang folder kung saan niya itinago ang orihinal na kopya ng probisyon tungkol sa community outreach program na nahanap niya sa archives. Binuksan niya ang folder. Wala itong laman. Nanlamig ang buong katawan ni Leah. May naghalungkat sa kanyang mga gamit. May kumuha ng nag-iisang ebidensya niya. Hindi ito pagnanakaw. Isa itong babala. At alam na alam niya kung kanino ito galing. Kinakabahan si Arnel habang nakaupo sa isa sa mga upuan sa likod ng social hall ng eskwelahan. Bihira siyang dumalo sa mga pagpupulong ng Parents-Teachers Association, ngunit ngayong gabi ay iba. Inimbitahan siya bilang isa sa mga lokal na negosyante sa komunidad. Ngunit ang totoo, iisa lang ang dahilan kung bakit siya naroon, si Leah. Ilang araw na niyang nakikita ang bigat sa mga mata nito, ang pagod sa bawat kilos. Alam niyang may malalim na laban itong pinagdadaanan at pakiramdam niya ay wala siyang magawa, kundi magtimpla ng kape at makinig. Kaya nang matanggap niya ang imbitasyon, naisip niyang pagkakataon na ito para kahit paano ay maipakita ang kanyang suporta. Nasa entablado si Senyora Villarama, bihis na bihis. Ang boses ay puno ng pekeng pagmamalasakit. Mga minamahal na magulang at kasamahan, simula niya, ipinatawag ko ang biglaang pagpupulong na ito dahil sa isang napakasensitibong issue na nangangailangan ng inyong agarang pansin. Nagkaroon ng bulungan sa mga dumalo. Lumapit si Arnel para mas marinig ang bawat salita. Ang ating eskwelahan ay biniyayaan ng isang napakabuting donor. Patuloy ni Villarama, ang boses ay tila nagpipigil ng luha. Isang malaking halaga ang ibinigay sa atin para sa isang Educational Assistance Fund, isang pondo para tulungan ang mga nangangailangan nating estudyante, isang pondo na itinago at inalagaan natin. Tumingin si Villarama sa audience. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng simpatya. Ngunit labis kong ikinalulungkot na ipaalam sa inyo na ang isang bahagi ng pondong yon ay nawawala. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong hall. Nawawalang pera sa isang prestihiyosong eskwelahan. Sino ang kumuha? Sigaw ng isang magulang mula sa harap. Umiling si Villarama na para bang nasasaktan siyang sabihin ang mga susunod na salita. Hindi ako makapaniwala noong una, ngunit ang ebidensya ay malinaw. Isa sa ating mga guro, si Miss Leah Montenegro. Napatigil sa paghinga si Arnel. Ang kanyang dugo ay tila biglang nanlamig. Ano? Si Leah? Imposible. Ay gumawa ng mga hindi autorisadong transaksyon. Sabi ni Villarama, ang kanyang boses ay puno ng pagkondena. Ginamit niya ang pondo para sa kanyang sariling charity project. Isang batang hindi naman nag-aaral dito. Isang batang taga-squatter. Nagkagulo ang mga tao, galit, chismis, at panghuhusga ang pumuno sa hangin. Ngunit si Arnel ay hindi na nakikinig sa kanila. Ang kanyang isipan ay nakatutok sa isang bagay na sinabi ni Villarama, Educational Assistance Fund. May biglang nag-iba sa loob niya. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Pamilyar ang pangalan ng pondong yon. Sobrang pamilyar. Ang halagang nawawala, deklara ni Villarama, ay humigit kumulang 200,000 piso. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Arnel ay gumuho. 200,000 piso, ang eksaktong halaga na idineposito niya sa account ng eskwelahan 5 taon na ang nakalipas. Ang Educational Assistance Fund ay hindi lang basta isang pondo. Iyon ay ang pondo niya. Isang lihim na donasyon na ginawa niya sa pangalan ng kanyang yumaong ina. Isang babaeng nangarap ding maging guro. Itinatag niya ito
na may iisang kondisyon na gamitin ito para tulungan ang mga batang may pambihirang talino ngunit walang kakayahang mag-aral. Itinatag niya ito na may isang lihim na pag-asa na balang araw, isang gurong may ginintuang puso tulad ni Leah ang makahanap nito at gagamitin sa tama. At ngayon, ang pondong iyon, ang lihim na regalong iyon, ay ginagamit ni Villarama bilang sandata para sirain ang mismong taong gusto niyang tulungan. Naintindihan na niya ang lahat, hindi nawawala ang pera. Si Villarama ang sinusubukang magnakaw nito. At si Leah ang kanyang perpektong pain, ang kanyang fall guy. Isang matinding galit, isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman, ang kumulo sa loob ni Arnel. Ang tahimik at mahinahong may-ari ng coffee shop ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang lalaking handang gawin ang lahat para protektahan ang taong mahal niya. Agad siyang tumayo. Hindi na pinansin ang mga nagtatakang tingin. Naglakad siya palabas ng hall. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang iligtas si Leah. Habang nagmamadali siyang lumabas, nag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Dahil sa pagmamadali, sasagutin niya sana ito at ibababa. Ngunit may nagudyok sa kanya na pakinggan. Hello. Si Sir Arnel po ba ito? Tanong ng isang nanginginig na boses sa kabilang linya. Isang boses ng babae. Ako nga. Sino to? Sir Arnel. Huminga ng malalim ang babae. Ako po yung dating accountant ng eskwelahan. Yung tinanggal ni Mrs. Villarama. 3 taon na po ang nakalipas. Napatigil si Arnel sa gitna ng parking lot. May mga kopya po ako. Patuloy ng babae, ang boses ay halos pabulong na. Mga kopya ng lahat. Matagal ko na pong gustong lumabas pero natatakot po ako. Pero narinig ko po ang ginagawa niya kay Ma'am Leah. Hindi na po kaya ng konsensya ko. May kailangan po kayong malaman tungkol kay Mrs. Villarama. Ang araw ng paglilitis ni Leah ay dumating na parang isang bagyo. Hindi ito isang formal na paglilitis sa korte, ngunit sa pakiramdam ni Leah, mas masahol pa ito. Idinaos ito sa library, isang lugar na dati niyang itinuturing na santuwaryo. Ngunit ngayon ay naging silid-piitan niya. Nandoon ang school board, isang grupo ng mga mayayamang negosyante at maimpluwensyang mga tao na bihirang tumuntong sa eskwelahan. Nandoon si Senyora Villarama, nakaupo na parang isang reyna sa kanyang trono. Ang muka ay balot ng isang maskara ng kabanalan at pagkadismaya. At nandoon si Leah, nakaupo sa isang silyang inilagay sa gitna. Nag-iisa. Sinimulan ni Villarama ang paglalahad ng kanyang kaso. Isang kaso na binuo mula sa mga kasinungalingan at kalahating katotohanan. Narito po ang mga bank statement. Sabi niya, ipinapakita ang mga pekeng dokumento na malinaw na inihanda para sa okasyong ito. Isang malinaw na withdrawal ng 200,000 piso na sinundan ng maraming maliliit na cash withdrawal na hindi maipaliwanag. Mga withdrawal na ginawa sa mga petsang nakitang kasama ni Miss Montenegro, ang batang tagalabas. Nagbulungan ng board, ang bawat bulong ay parang dagundong sa tainga ni Leah. Tinatawagan ko ang ating saksi, si Mrs. Reyes, patuloy ni Villarama. Tumayo si Mrs. Reyes, isang guro na dati kasama ni Leah sa pag-aalala tungkol sa mga estudyante. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang umiiwas itong tumingin kay Leah. Halatang binantaan o sinuhulan. Mrs. Reyes, Tanibampi, tanong ni Villarama, totoo bang narinig mo mismo si Miss Montenegro na nangangako sa bata na gagawin niya ang lahat para makapasok ito sa eskwelahan kahit na gumawa pa siya ng paraan? Tumango si Mrs. Reyes, ang boses ay nanginginig. O, opo, senyora. Narinig ko po. Kasinungalingan. Isang binaluktot na bersyon ng katotohanan. Ngunit sa silid na yon, ang kasinungalingan ni Villarama.
ang batas. At hindi ba't nawala rin ang ilang mahahalagang dokumento mula sa opisina, kabilang na ang mga papeles tungkol sa pondong ito matapos magpakita ng interes si Miss Montenegro dito? Dagdag pa ni Villarama, ang pinakamasakit na kabalintunaan, siya pa ngayon ang pinagbibintangang kumuha ng mga dokumentong ninakaw mula sa kanya. Mayroon ka bang maipapaliwanag, Miss Montenegro? Tanong ng chairman ng board, isang matandang lalaki na halatang naiinip na at gusto nang tapusin ang lahat. Sinubukan ni Lia na ipagtanggol ang sarili. Hindi po yan totoo. Ang pera po ang pondong yon ay para sa mga batang tulad ni Baste. May provision po sa ating manual. Ang manual na walang sino man ang nakakita sa kopya. Sarkastikong tanong ni Villarama. Ang probisyon na ikaw lang ang nakakaalam. Patawarin mo ako, Miss Montenegro. Pero ang kwento mo ay parang gawa-gawa lang ng isang taong desperado. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ninakaw ang ebidensya niya. Ngunit sino ang maniniwala sa kanya? Ang isang guro, laban sa isang respetadong punong guro. Tumingin siya sa mga mukha ng mga miyembro ng board. Nakita niya ang panghuhusga, ang kawalan ng interes. Para sa kanila, isa lang siyang maliit na problema na kailangang alisin para mapanatili ang kalinisan ng kanilang eskwelahan. Sa labas ng bintana ng library, sa di kalayuan, natanaw niya ang isang maliit na figura. Si Baste. Nakatayo sa labas ng gate, sumisilip, sinusubukang alamin kung ano ang nangyayari sa gurong nangako sa kanya ng isang pangarap. Ang makita siya doon, sa gitna ng lahat ng ito, ang tuluyang dumurog sa puso ni Lia. Bigo siya. Hindi lang niya binigo ang sarili niya. Binigo niya ang batang iyon, ang tiwala nito, ang pag-asa nito. Ito na ang dulo. Nararamdaman niya ito. Ang bigat ng lahat ng mga mata sa silid. Ang ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Villarama. Ang sakit ng kataksilan. Ang lamig ng kawalan ng pag-asa na wala na ang lahat. Ang kanyang pangalan. Ang kanyang karera. Ang kanyang dangal. Lahat ay kinuha sa kanya sa loob lang ng ilang minuto. Sa harap ng lahat, napayoko si Lia. Tinititigan ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga kamay na dati ginagamit niya sa pagsusulat sa pisara, sa paghawak sa mga libro, sa paggabay sa mga bata. Ngayon, pakiramdam niya ay wala na itong silbi. Kung wala ka nang sasabihin, Miss Montenegro, sabi ng chairman, magbobotohan na ang board para sa iyong agarang pagkakatanggal sa serbisyo. Itinaas ni Senyora Villarama ang kanyang kamay, handa nang bumoto. Ngunit bago pa man may ibang makasunod, huminga ng malalim si Lia. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, ngunit ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang pagpupulong, ay nagpakita ng isang kakaibang liwanag. Isang liwanag hindi ng pagsuko, kundi ng isang desisyon. Hindi niyo na kailangang gawin yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw, pumuputol sa katahimikan ng silid. Napatigil ang lahat. Ang kamay ni Senyora Villarama ay nanatiling nakaangat sa hangin. Ang mga miyembro ng board ay napatingin kay Lia, naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng chairman. Bakas ang pagkainis sa boses. Dahan-dahang tumayo si Lia. Ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay hindi niya pinansin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng bawat miyembro ng board bago tuluyang ipinako ang kanyang tingin kay Senyora Villarama. Ang takot na bumalot sa kanya kanina ay nawala na. Napalitan ito ng isang kakaibang kalinawan. Isang kapayapaan na dulot ng pagtanggap sa pinakamasamang maaaring mangyari. Kapag wala ka nang pwedeng mawala, wala ka na ring dapat ikatakot. Ang ibig ko pong sabihin, ulit ni Lia, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon, ay hindi niyo na ako kailangang tanggalin dahil ako na mismo ang aalis. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa silid
na sinundan ng mga bulungan ng pagkabigla. Nakita ni Leah ang pagbabago sa mukha ni Villarama. Mula sa pagiging kampante, ito ay naging inis. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang gusto niya ay ang kasiyahan na siya mismo ang nagpataw ng parusa. Nagbibitiw na po ako sa aking posisyon bilang guro sa eskwelahang ito, epektibo ngayon din, deklara ni Leah. Hindi ito isang pagsuko, naintindihan niya ngayon. Ito ay isang pagpapalaya. Pero bago ako umalis, patuloy niya. Mayroon lang akong gustong sabihin. Hindi para ipagtanggol ang sarili ko, dahil alam kong nakabuo na kayo ng sari-sarili ninyong konklusyon. Ito ay para sa aking konsensya. Huminga siya ng malalim. Naging guro ako dahil naniniwala ako na ang bawat bata, mayaman man o mahirap, ay may karapatang mangarap. Naging guro ako dahil naniniwala ako na ang silid-aralan ay dapat isang lugar kung saan ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa tatak ng kanyang damit o sa kung saan siya nakatira. Sa loob ng 10 taon, sinunod ko ang lahat ng patakaran. Yumuko ako, umiwas sa gulo, ginawa ang lahat para manatiling professional. Ngunit natutunan ko sa mga nakalipas na araw na ang pagiging isang tunay na guro ay hindi lang tungkol sa pagsunod sa mga libro. Ito ay tungkol sa pagtindig para sa tama, kahit na ikaw ay nag-iisa. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa malamig na hangin ng library. Ang ilang mga guro na nakatayo sa gilid ay nagsimulang mag-angat ng tingin. Ang mga miyembro ng board ay hindi na naiinip, kundi nakikinig na. Pinaratangan niyo ako ng pagnanakaw ng pera, sabi ni Leah. Ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon kay Villarama. Pero ang totoong ninakaw dito ay hindi pera. Ito ay ang pagkakataon, ang kinabukasan ng isang bata na ang tanging kasalanan ay ang ipanganak na mahirap. Hindi ko na kayang maging parte ng isang sistema na mas pinapahalagahan ang reputasyon kaysa sa edukasyon, ang imahe kaysa sa integridad. Kung ang pagiging isang mabuting guro sa eskwelahang ito ay nangangahulugang kailangan kong talikuran ang isang batang nangangailangan. Kung gayon, mas gugustuhin ko pang hindi na maging guro dito. Pagkatapos noon, tumalikod na siya. Hindi na niya hinintay ang kanilang reaksyon. Naglakad siya palabas ng library ng may dignidad. Ang bawat hakbang ay tiyak. Narinig niya ang tinig ni Villarama na sumisigaw sa likod niya, ngunit hindi na niya ito pinansin. Habang naglalakad siya sa pasilyo, sa huling pagkakataon, naramdaman niya ang mga mata ng mga estudyante at ibang guro sa kanya. Ngunit ngayon, wala nang panghuhusga. Ang nakikita niya ay pagtataka, respeto, at para sa ilan, isang bagong tuklas na pagdududa. Paglabas niya ng gate ng eskwelahan, ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanya na para bang sinasabing malaya na siya. At doon, naghihintay, ay si Baste. Tumakbo ito papalapit sa kanya, ang muka ay puno ng pag-aalala. Ma'am Leah, anong nangyari? Ayos lang po ba kayo? Pinagalitan po ba kayo dahil sa akin? Umupo si Leah sa bangketa. Hindi na alintana ang alikabok. Pagod na pagod siya, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, gumaan ang kanyang pakiramdam. Hinawakan niya ang mga kamay ng bata. Hindi Baste, hindi mo kasalanan, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Minsan, may mga laban lang tayong kailangang ipaglaban, kahit alam nating matatalo tayo. Ibig sabihin po, hindi na ako makakapag-aral? Tanong ng bata. Ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Umiling si Leah. At sa kabila ng lahat, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin lang niyan, hahanap tayo ng ibang paraan. Niyakap ni Baste si Leah ng mahigpit. Umiyak ito sa kanyang balikat, hindi dahil sa nawalang pangarap, kundi dahil sa takot na baka iwan din siya ni Leah. Shhh! Tahan na, sabi ni Leah. Hinahaplos ang likod nito.
Hindi kita iiwan. Leah, isang boses ang tumawag sa kanya. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo sa harap nila si Tito Arnel. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang apoy na hindi pa nakikita ni Leah dati. Tama ka, sabi ni Arnel. Ang kanyang tingin ay nasa eskwelahan sa likod nila. May mga laban na kailangang ipaglaban. Tumingin siya pabalik kay Leah at ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Leah, huwag kang mag-alala. Ang laban na ito hindi pa tapos. Isang linggo pagkatapos ng pagbibitiw ni Leah, nagpatawag muli si Senyora Villarama ng isang pagpupulong. Ngunit hindi na ito tungkol kay Leah. Ito ay isang victory party na itinago sa anyo ng isang financial transparency meeting. Nais niyang ipakita sa lahat na matagumpay niyang nalinis ang eskwelahan at nailigtas ang pondo nito. Nakatayo siya sa entablado ng social hall. Ang kanyang ngiti ay kasing kinang ng kanyang suot na alahas. Sa harap niya ay ang mga miyembro ng board, mga magulang at mga guro. Lahat ay kumakain ng mamahaling catering na kinuha niya para sa okasyon. Muli, nais kong pasalamatan ang inyong tiwala, sabi ni Villarama sa mikropono. Ang ating eskwelahan ay muling ligtas mula sa mga mapagsamantalang elemento. Ang Educational Assistance Fund ay nasa mabuting kamay na at gagamitin natin sa mga proyektong magpapaganda pa lalo sa ating. Biglang bumukas ang mga pinto sa likod ng hall. Lahat ay napalingon. Ang ingay ng kwentuhan at ang tunog ng mga kubyertos ay huminto. Pumasok si Tito Arnel. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang babaeng halatang ninenerbiyos. At sa likod nila, dalawang unipormadong pulis. Nawala ang nangangiti sa mukha ni Senyora Villarama. Mr. Arnel, anong ibig sabihin nito? Ito ay isang pribadong pagpupulong. Naglakad si Arnel papunta sa harapan. Ang kanyang bawat hakbang ay matatag at may bigat. Hindi siya tumigil hanggang sa makarating siya sa paanan ng entablado. Tumingin siya sa mga naguguluhang mukha ng mga tao bago ipinako ang kanyang tingin kay Villarama. Patawarin niyo ang aking paggambala, sabi ni Arnel. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas, hindi na nangangailangan ng mikropono. Ang pangalan ko ay Arnel Cruz. Ako ang may-ari ng kapihan ni Arnel at ako rin, huminga siya ng malalim, ang nag-iisang founder ng Educational Assistance Fund. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa hall. Ang mga miyembro ng board ay napatingin sa isa't isa. Pagkatapos ay kay Villarama, na ngayon ay namumutla na. Anong pinagsasabi mo? Nauutal na tanong ni Villarama. Isa kang may-ari ng kapihan. Imposible. Bakit, senyora? Tanong ni Arnel. Dahil ba hindi ako mukhang mayaman? Dahil ba hindi ako nababagay sa magarbong mundo mo? Hindi niya hinintay ang sagot. Humarap siya sa mga tao. Itinatag ko ang pondong yan. 5 taon na ang nakalipas bilang parangal sa aking ina. Ang tanging hiling ko ay gamitin ito para sa mga batang matatalino pero kapuspalad. Hindi ko ipinaalam ang aking pagkatao dahil hindi ako humihingi ng kapalit. Ang gusto ko lang ay makatulong. Sa loob ng 5 taon, walang gumalaw sa pondong yon. Hanggang sa dumating ang isang guro na may tunay na puso para sa pagtuturo, si Leah Montenegro. Natagpuan niya ang perpektong kandidato, isang batang henyo na nagngangalang Baste. Ngunit sa halip na tulungan siya, sabi ni Arnel, ang kanyang tingin ay bumalik kay Villarama na may nag-aapoy na galit. Nakita ni Senyora Villarama ang pagkakataon para nakawin ang pera at para gawin iyon, kailangan niyang sirain ang isang inosenteng tao. Kasinungalingan, sigaw ni Villarama. Wala kang pruweba. Sigurado ka ba? Tanong ni Arnel. Ibinigay niya ang isang senyas sa babaeng kasama niya. Nanginginig na humakbang pasulong ang dating accountant.
Ako po si Elena Reyes, ang dating accountant ng eskwelahang ito. Tinanggal po ako ni Senyora Villarama dahil ayaw kong makipagtulungan sa kanyang mga anomalya. Inilabas ni Elena ang isang folder na puno ng mga dokumento. Ito po ang mga orihinal na bank record, mga record ng mga pekeng resibo, mga record ng mga ghost project na ginamit niya para pagtakpan ang kanyang pagnanakaw sa loob ng maraming taon. At ito, inilabas niya ang isang papel, ang kopya ng orihinal na probisyon tungkol sa community outreach program na ipinakuha niya mula sa mesa ni Ma'am Lia. Gumuho ang mundo ni Villarama. Tila nawalan siya ng lakas sa kanyang mga tuhod. Ngunit hindi pa tapos si Arnel. May kinuha siya sa kanyang bulsa, isang luma at kupas na litrato. May isa pa akong gustong ibahagi sa inyo, sabi ni Arnel. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon, ngunit mas may talim. Itong litrato. Ipinakita niya ito sa lahat. Isang litrato ng isang batang babae, payat at marungis, nakatayo sa harap ng isang barong-barong sa isang lugar na halatang squatters area. Ang batang babae sa litratong ito ay lumaki sa kahirapan. Mas mahirap pa sa lugar kung saan nakatira si Baste. Paliwanag ni Arnel. Nangarap siyang makatakas sa buhay na yon at nagtagumpay siya. Ngunit sa kanyang pag-angat, kinamuhian niya ang kanyang pinanggalingan. Kinamuhian niya ang lahat ng nagpapaalala sa kanya ng dati niyang buhay. Tumingin si Arnel kay Villarama na ngayon ay nanginginig na sa takot at kahihiyan. Ang batang babae sa litratong ito ay si Senyora Corazon Villarama, isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanilang punong guro. Ang babaeng palaging nagyayabang tungkol sa antas at reputasyon ay isang huwad. Ang kanyang galit sa mahihirap ay hindi dahil sa pagiging elitista. Ito ay dahil sa pagkamuhi sa sarili. Hindi totoo yan. Sigaw ni Villarama, ang kanyang boses ay basag at desperado. Ngunit huli na ang lahat. Ang maskara na maingat niyang isinuot sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng bumagsak. Sa senyas ni Arnel, lumapit ang dalawang pulis. Senyora Villarama, sabi ng isang pulis, iniimbitahan ka naming sumama sa presinto para sagutin ang mga akusasyon ng estafa at qualified theft. Habang isinusubo ang posas sa kanyang mga kamay, si Senyora Villarama ay sumigaw at nagpumiglas, isang imahe na napakalayo sa dati niyang kompostura. Ang kanyang magarbong party ay naging kanyang sariling pagbagsak sa harap ng lahat ng mga taong dati humahanga sa kanya. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Senyora Villarama ay kumalat na parang apoy. Naging laman ito ng usapan, hindi lang sa eskwelahan, kundi sa buong komunidad. Biglang naging bayani si Lia sa mata ng lahat. Ang gurong isinakripisyo ang lahat para sa tama. Kinabukasan, isang delegasyon mula sa eskwelahan ang dumating sa maliit na apartment ni Lia. Pinangungunahan ito ng bagong pansamantalang chairman ng board. Dala nila ang isang opisyal na liham ng paghingi ng tawad at isang alok na hindi niya inaasahan. Miss Montenegro? Sabi ng chairman. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Labis naming ikinalulungkot ang lahat ng nangyari. Nabulag kami ng reputasyon at mga kasinungalingan. Bilang kabayaran, nais naming ialok sa iyo na bumalik. Hindi bilang isang simpleng guro, kundi bilang bagong head of academic affairs. Napatingin si Lia sa paligid ng kanyang simpleng sala. Sa isang sulok, nakaupo si Baste, tahimik na nagbabasa ng librong ibinigay niya. Sa tabi nito ay si Arnel na hindi umalis sa kanyang tabi mula pa kahapon. Ito na ang pinangarap ng bawat guro, isang mataas na posisyon, respeto, ang kapangyarihang baguhin ang sistema mula sa loob. Ito na ang kanyang tagumpay. Ngunit habang tinititigan niya ang alok, ibang tagumpay ang nasa isip niya. Bago pa man siya makasagot, isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan. Kasalanan ko po.
Lahat ay napalingon kay Baste. Nakatayo na ito ngayon. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa libro. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Baste hindi, mabilis na sabi ni Lia. Kasalanan ko po lahat. Ulit ng bata. Ang boses ay nanginginig. Kung hindi niyo po ako nakilala, hindi po sana nangyari to sa inyo. Lumapit si Lia at lumuhod sa harap niya. Huwag mong sabihin yan. Ang pagtulong sa iyo ang pinakatamang ginawa ko sa buong buhay ko. Biglang napahagulgol si Baste. Isang iyak na tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang iyak na matagal na niyang kinikimkim. Hindi niyo po naiintindihan, ma'am. Sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Ako po ang dahilan kung bakit wala na si nanay. Natahimik ang lahat. Maging si Arnel ay napalapit. Anong ibig mong sabihin, Baste? Malumanay na tanong ni Arnel. Huminga ng malalim ang bata. Nanginginig ang buong katawan. At doon, sa harap nilang lahat, ikinuwento niya ang isang sikretong nagpabigat sa kanyang puso sa loob ng 1 taon. May umutang po si nanay para sa gamot ko noong nagkasakit ako. Simula niya, hindi po namin mabayaran agad. Isang gabi, pinuntahan kami sa bahay ng lalaki. Lasing po siya, galit na galit. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Nagtago po ako sa ilalim ng mesa, gaya ng sabi ni nanay. Pero nakita niya ako. Itinulak niya si nanay at susuntukin niya po sana ako. Napahawak si Lia sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi. Pero humarang si nanay. Halos pabulong na sabi ni Baste. Siya po ang tinamaan. Malakas po. Bumagsak po siya. At hindi na po gumalaw. Tumakbo po yung lalaki. Ako na lang po ang naiwan. Ang kwento ay bumalot sa silid na parang isang malamig na kumot ng kalungkutan. Isang bata na hindi dapat maranasan ang ganoong trauma. Dinala ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Iniisip na kasalanan niya ang lahat. Sabi niya, ako daw ang dahilan. Sabi pa ni Baste. Kaya pagkatapos noon, ayoko na pong maging pabigat kahit kanino. Ayoko na pong may masaktan ulit dahil sa akin. Tumingin siya kay Lia. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pasasalamat. Pero kayo po, ma'am, tinulungan niyo pa rin ako. Pinaglaban niyo po ako. Kayo po ang unang tao, mula noong mawala si nanay, na nagparamdam sa akin na mahalaga ako. Hindi na napigilan ni Lia ang sariling mga luha. Niyakap niya si Baste ng mahigpit. Hinahayaan ng bata na ilabas ang lahat ng sakit, lahat ng takot. Sa yakap na yon, hindi lang si Baste ang gumaan ng pakiramdam. Gumaan din ang pakiramdam ni Lia. Naramdaman niya ang paghilom ng sarili niyang mga sugat. Ang alok. Ang posisyon. Bigla. Ang lahat ng yun ay tila nawalan ng halaga. Humiwalay siya sa pagkakayakap at pinunasan ang luha ni Baste. Pagkatapos, tumayo siya at humarap sa chairman ng board. Maraming salamat po sa inyong alok, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng katiyakan. Lubos ko po itong pinapahalagahan, ngunit hindi ko po ito matatanggap. Nagulat ang chairman. Pero bakit? Ito na ang pagkakataon mo. Ngumiti si Lia, isang tunay at payapang nangiti. Tumingin siya kay Baste, pagkatapos ay kay Arnel. Dahil natagpuan ko na po ang mas mahalaga. Natutunan ko na ang pagtuturo ay hindi tungkol sa posisyon o sa pangalan ng eskwelahan. Ito ay tungkol sa pag-abot sa mga batang tulad ni Baste. At sa tingin ko, sabi niya, mas marami akong magagawa hindi sa loob ng opisina, kundi sa lugar kung saan sila tunay na nangangailangan. Tumingin siya sa mga miyembro ng board na may bagong kumpiyansa. Tila may isang ideya na biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na mas tama, mas totoo. At alam niya, sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Walang engrandeng seremonya o pagdiriwang. Sa halip, ang sala ng maliit na apartment ni Lia ay napuno ng ingay ng mga martilyo at amoy ng bagong pintura.
Tinanggihan ni Leah ang posisyon, ngunit mayroon siyang isang kahilingan sa board. Sa halip na ibalik siya sa pwesto, hiniling niya na ang isang bahagi ng Educational Assistance Fund, ang pondong sinimulan ni Arnel, ay gamitin para suportahan ang isang bagong proyekto, isang community learning hub, isang maliit, libreng eskwelahan para sa mga batang hindi kayang makapasok sa formal na sistema. Pumayag ang board. Dahil na rin sa kahiyan at sa pagnanais na bumawi, ibinigay nila ang sapat na pondo para sa mga libro, upuan, at isang malaking whiteboard. Ang sala ni Leah ang naging unang silid-aralan. Si Arnel, na laging nasa tabi niya, ang naging kanyang karpintero, tagabuhat, at tagapintura. Habang nagpupukpok ito ng mga pako para sa mga bagong estante ng libro, pasulyap-sulyap siya kay Leah na abala sa pag-aayos ng mga flashcard. "Masaya ka ba dito?" Biglang tanong ni Arnel. Pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Napahinto si Leah. Tumingin siya sa paligid. Sa mga pader na pininturahan nila ng matingkad na kulay, sa mga maliliit na mesa at upuan na pinagtulungan nilang buuin, sa whiteboard na naghihintay na masulatan ng mga bagong kaalaman. "Oo," sagot niya, at naramdaman niya ang katotohanan sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. "Sa buong buhay ko bilang guro, ngayon lang ako naging ganito kasaya, payapa." Lumapit si Arnel sa kanya. "Alam mo, matagal na kitang pinagmamasdan mula sa malayo. Lagi kong iniisip na masaya ka na sa buhay mo, na kontento ka na. Kaya hindi ako lumapit. Ayokong manggulo. Pero mali pala ako." Patuloy niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na ngayon lang niya hinayaang makita ni Leah. "Hindi ka lang kontento. Nagtitiis ka lang pala. At ako." Duwag ako para gumawa ng kahit ano. Umiling si Leah. "Hindi ka duwag, Arnel. Nariyan ka noong kailangan ko. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas." "At ikaw naman ang nagbigay sa akin ng dahilan," sagot ni Arnel. Sa katahimikan ng kanilang munting silid-aralan, walang nangangailangan ng maraming salita. Dahan-dahang hinawakan ni Arnel ang kamay ni Leah. Mainit, magaspang dahil sa trabaho. Ngunit para kay Leah, iyon ang pinakanakakapanatag na pakiramdam sa buong mundo. Kinabukasan ng unang araw ng klase, ang unang dumating, syempre, ay si Baste. Wala na ang lungkot at takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng liwanag at pananabik. Hindi na siya ang batang nagtatago sa sulok. Siya ngayon ang tumutulong kay Leah na salubungin ng ibang mga bata. Dumating sila, paisa-isa. Ang anak ng maglalako ng isda, ang mga apo ng labandera, ang mga batang dati gumagala lang sa kalye. 5 sila sa unang araw. Pagkatapos ay naging 7. 10 bata na punong-puno ng pangarap sa isang silid na punong-puno ng pag-asa. Nagsimula ang klase. Sumulat si Leah sa whiteboard. Ano ang pangarap mo? Isa-isang sumagot ang mga bata. Doktor, pulis, inhinyero. Pagdating kay Baste, tumayo ito ng may kumpiyansa. "Gusto ko pong maging guro," sabi niya, nakatingin ng diretso kay Leah. "Gaya niyo po, Ma'am Leah." Isang luha ng kaligayahan ang pumatak sa pisngi ni Leah. Pinunasan niya ito agad bago pa may makapansin. Sa pagtatapos ng araw, habang nagliligpit si Leah, pumasok si Arnel na may dalang 2 tasa ng mainit na kape mula sa kanyang kapihan. "Para sa pinakamagaling na guro na kilala ko," sabi niya, inaabot ang 1 tasa. Umupo sila sa labas ng apartment, sa isang maliit na hagdanan, pinapanood ang paglubog ng araw sa ibabaw ng mga bubong ng Maynila. Ang ingay ng siyudad ay nasa paligid nila, ngunit sa kanilang munting mundo, mayroong kapayapaan. Hindi nila pinag-usapan ang hinaharap. Hindi nila kailangang lagyan ng pangalan ang kung anong mayroon sila. Sapat nang alam nilang nariyan sila para sa isa't isa. Hindi man naging head of academic affairs si Leah, ngunit natagpuan niya ang tunay na diwa ng pagtuturo. Hindi man naging bayani si Arnel
sa paraang enggrande. Ngunit ang kanyang tahimik na pag-ibig ang naging sandigan ng lahat. At si Baste, ang batang minsan ay itinapon ng mundo, ay natagpuan hindi lang ang isang eskwelahan, kundi ang isang tahanan. Dahil minsan, ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa malalaking sistema o matataas na posisyon. Minsan, nagsisimula lang ito sa isang taong may sapat na tapang na tumindig para sa tama, para sa isang bata, para sa isang pangarap. At iyon, higit pa sa sapat, ay kayang baguhin ang lahat